Last time po ay pinag-aralan natin na yung physical nation Israel ay dinivorce ng Diyos sang-ayon sa aklat ng Jeremiah. At nakita natin na sa New Testament ay nagtatag siya ng bagong tipan at yung Old Covenant world ay lumipas na, pass away. Sila din yung binabanggit na heaven and earth na magpapass away, lilipas. Sa Deuteronomy chapter 32, sa Isaiah ay sinasabi doon na naka-address yung heaven and earth ay yung nation Israel, especially yung temple. Yung templo na pinakapuso ng Old Covenant Law of Moses ay yung sinasabi ng Hebrew 8:13 na nung panahong isinulat yung aklat ng Hebreo, 60 AD, Hebrew 8:13, doon sa sinasabi niya isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Yung daw bagong tipan nung natapos ng Panginoong Hesus, bagaman yung templo in that time ay nananatiling nakatayo pa, sabi doon ay linuma niya ang una. So naluluma na yung una. And then datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. So in that time, sinasabi ng author ng Hebreo na malapit ng lumipas yung templo o yung Old Covenant. Sahin ko sa English, in that he said, a new covenant, he had made the first old. Now, that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Alam niyo po, doon natin mapag-uunawa ng lubusan na yung physical nation Israel kasama nung Old Covenant Law of Moses ay natapos nung AD 70. Meron po tayong tinatawag na external evidence. Yung history nung AD 70 ay talagang bumagsak yung templo at doon naganap yung judgment sa nation Israel according to their works. Yung sinasabi sa Revelation, nakahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Diba? So, ang tanong nga ay ano yung tinutukoy ni Jesus na last day, kasi doon marami po ang na-confuse. No? Na isa rin ito sa tinanong ni Martha doon sa John chapter 11 verse 24 na ang tanong na tinutukoy ay about sa resurrection at the last day. Ang physical ang pinakakahulugan. Doon magkaka-error kapag yung physical ang pakahulugan. Ang tinutukoy po doon ay spiritual at yan ay naka-address in that generation. Sa henerasyon na yon nung kausap ng Panginoon, mga Hudyo, yung mga first century believers. Ang kabuuan ng last day ng nation Israel ay under the Old Covenant. Sila din ang tinawag na Old Heaven and Earth na magpapass away sa coming AD 70. Relate din po yan doon sa Hebrew 8:13, yung nga binasa. So, naka-address po yung sinasabi na yan ni Jesus sa mga Hudyo nung panahon na yon na tinatawag na yung last day nila. Hindi yan naka-address sa lahat ng tao. So, yun po yung malinaw. At kasama tayo in our time. Automatic at consistent na every time na may naboborn again, yung spirit niya ay nare-resurrect. Diba? Born in the Spirit. Yun ang napaka-importante. Kasi yun yung pinaka-basic na sinabi ng Panginoon kay Nicodemo sa John chapter 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At yung kingdom na dala ng Panginoon ay spiritual. Pero ang expectation ng maraming mga Hudyo that time ay physical. Sa Matthew 5 o Luke 5 ba, na tinatanong ng mga religious leaders that time kay Jesus, kailan mo ibabalik o itatayo ang kaharian ng Diyos? Di ba ang sabi ng Panginoong Jesus ay ang kaharian ng Diyos ay hindi na-observe na nakikita, physical. Naririyan, geographical location. Kung hindi ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, within you. So, maliwanag po ang sinasabi ng Bible na ang kaharian ng Diyos ay spiritual kingdom. Doon po nagkakaroon ng malaking confusion. Ang mahalaga na lamang ay talagang tatayuan natin yung sinasabi ng Scripture. Yung tamang interpretation at yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:13 comparing spiritual things with spiritual. So, siguro po yan matatopic din yan sa parang lilinawing magaling sa ating camp sa Thursday and Friday na napakahalaga na ang huhugutan mo ng interpretation, Bible lang. Nakakatakot nga, kagaya nung araw, napakahilig kong bumili ng mga libro, mga mamahaling babasahin. Maganda ang title, sarap pakinggan, no? Pero mga man-made theory ang makikita mo. Ang isang malaking kontrobersya ay yung Scofield Bible dahil marami ang ginagalang ang Scofield Bible. Pero pag pinag-aralan mo sa Bible, ay yung kanyang interpretation is
ginawa niyang future yung mga tinasabing last days. So yun po yung nakakamalaking issue. So dito po, makikita natin, dagdagan ko yung ating mga pinag-aralan nung nakaraan, na the old covenant nation Israel perished, destroyed, nawasak with all the elements. Kaya yung sinasabi na element of the world, the element of the earth, elemento yun ng old covenant system. Kasama na yung templo. Yung lahat ng mga bagay na ginagamit doon, yun ay mapupugnaw, sabi doon sa Peter. Di ba? So dapat lang po talaga focus tayo sa Bible. Perished and destroyed with all the elements of the old covenant noong 70 AD. The temple, the city, the people, fulfilling the prophecy of Hosea. Ano ba yung sinasabi ng Book of Hosea patungkol dito? Karagdagan po ito doon sa ating mga napaksa. Hosea chapter 1, verse 4, verse 6, and verse 9. Tingnan natin. Sabi ng verse 4, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalang Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ng Jezreel sa sangbahayan ni Jehu at aking papaglilikatin ang kaharian ng sangbahayan ni Israel. Sabi doon, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. And then sabi ng verse 6, at siya'y naglihi uli at nanganak. Prophecy po ito. At siya'y naglihi uli at nanganak ng isang babae at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalang Loruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sangbahayan ni Israel. Physical nation Israel. Na sa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Verse 9, then said God, call his name Lo-Ami, for ye are not my people, and I will not be your God. Sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Lo-Ami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Diba? Kaya madaming futurists dahil alam nila yung physical, biological Israel, yung nasa plano ng Diyos. Yun ang kanilang pinanghahawakan pa. About the kingdom. So, nag-aantay pa po sila. Kasi hanggang ngayon pa ay wala pa, di ba? Maging yung talinghaga ng Panginoon dun sa vineyard, sa Matthew 21, tingnan natin. Matthew 21, karagdagan po ito nung ating mga pinag-aralan noong nakaraan. 33-39. Ito yung destruction of Israel. At ang tanong nga ay eto. Sabi diyan, when the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yun? Kanino naka-address ito? Sa nation Israel. That time. Verse 41, tingnan ninyo ang sagot ng Panginoon. They say unto him, he will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their season. Sinabi nila sa kanya, pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon. Sino yung mga tampalasang yaon? Yung mga nagrebelde sa Panginoon. Sila, yung nation Israel. At ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kaniya'y magbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Tandaan niyo ba yung topic natin last Sunday, Romans chapter 1? Kahit kilala nila ang Diyos, nation Israel yun, hindi nila niluwalhati ang Diyos sa dapat na matanggap na kaluwalhatian ng Diyos. So yun yung isang napakalaking, kasi ipinamalas ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at ilang beses silang kinupko at hanggang sa pagdating ng Panginoon ay binigyan sila ng chance. Kaya primarily, si Jesus ay isinugo ng Diyos, according to John 1:11, He came to His own, but His own received Him not. Siya'y naparito sa sariling kanyang bayan, nation Israel. Pero siya'y hindi tinanggap, ni-reject siya ng kanyang mga kababayan. Kaya bandang huli talagang yung wrath of God na manggaganap in the last days ay para sa kanila. Hindi naman tayo kasali doon. Kasi isinugo si Jesus una sa mga Hudyo at yung tinawag niyang mga apostol, sina Peter, James, si John, Matthew, Mark, Luke, yung 12, kabilin-bilin niya sa Matthew chapter 10 na sila ay wag pupunta sa mga Gentiles, mga Gentiles. At ang primarily nilang mission ay doon sa lost tribes of Israel. So hindi pa tayo connected doon. Dapat ganyan ang pagbasa sa Bible. Hindi yung isasama mo lagi sarili mo. Isama mo ang sarili mo kung naakala mo na nagdi-declare ang Panginoon ng kingdom pag sinasabi na niya yung gagawin niya. Pero yung wrath of God, yung judgment sa nation Israel lang po yun. Dahil nga hindi sila nagbunga. Alam niyo yung puno ng igos? Nung nakita ng Panginoon kung bakit niya kinurse yun, yung puno ng igos ay tumutukoy sa nation Israel. Dahil wala kang bunga, may mga dahon. Ano sabi niya?
mula ngayon, hindi ka na magbubuo. At yun ay, nung sumunod na araw, nakita ng mga apostol na natuyo at patay na. Doon yung tumutukoy. Okay. So, sinabi ng Panginoon dito na ibibigay sa iba na magsasaka yung magkakaroon ng bunga. That's why, tingnan natin yung verse 43 to 45. Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you. Malinaw naman yun and given to a nation bringing forth the fruits thereof. Ibibigay saan? Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin na sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. 44. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whosoever it shall fall, it will grind him to powder. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito, ang batong dyan ay si Kristo, ay madudurog. Datapwat sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok. Nangalat sila during AD 70. Alam nyo, yung mga kausap ng Panginoon that time, naiintindihan to. 45. And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, sino yung nakapakinig? Yung mga Pariseo, yung mga punong saserdote na nandun in that time, sila na nakikinig at kinakausap ng Panginoon. Ano sabi doon? They perceived that He spake of them. Nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Pariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. So malinaw po ba yun? Ang kausap dyan, hindi tayo. Sila. Yung them dyan, originally, yun ang audience. The Old Covenant first century, mga Hudyo ay yun nga yung nawasak during 70 AD. The Old Covenant Israel was then no longer the people of God when the Lord created a new man. Nung lumikha ang tao ng bagong nilalang, yes, may mga Hudyo na nanampalataya. Yung remnant na sinasabi, yung mga naligtas that time, na yung binabanggit ng Revelation na 144,000. Pero sa new man, ito ay binubuo na ng mga nations. Sabi dito, for He is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa. Sino yung pinag-isang dalawa? Yun yung mga Jews at mga Gentiles. Pinag-isa na. Dati, magkahiwalay. Dati, hindi kasama ang Gentiles. Diba? Pero sa mystery ni Paul, yung nireveal kay Paul, ito yung hiwaga na ngayon ay ang Gentiles ay nakonect na sa blessing ni Abraham dahil sa binhi. Sino yung binhi? Si Jesus. Kaya sabi diyan, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, pinagkasundo, at iginiba ang pader, yung nagpapahiwalay, na nasa gitna, yung nagpapahiwalay. Giniba yun, yung wall na nagdi-divide. Dati kasi, ang tinawag lang ng Diyos ay yung Israel, physical. At ang Gentiles, di ba, binasa nga natin kanina, na binasa natin kanina, at yung tungkol doon sa babaeng humihingi ng kagalingan sa kanyang anak. Pero ang sabi ng Panginoon ay marapat bang ibigay ang tinapay sa aso? Dahil ang turing kasi sa mga Gentiles ay marumi. Kasi nga, hindi sila nananampalataya o walang pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi, marapat bang ibigay ang tinapay sa aso? Matalino lang yung babae. Ang sabi ng babae, Panginoon, maging ang mga aso man ay nag-aantay ng malalaglag na mumo, yung mga mumo, yung mga tira-tira, sa dulang do sa hapagkainan. Kaya humanga si Jesus at kahit na gano'n ay ipinagkaloob yung kanyang request, yung kagalingan ng kanyang anak. 14, di ba? Pinag-isa. Inalis yung nagpapahiwalay. At yun ay between the Jew and the Gentile. Verse 15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. So sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus, ito yung pagmalawak ang pagkaunawa natin doon sa ginawa ni Jesus sa krus, na iyon ay inalis yung pagkakaalit, enmity, sa pamamagitan ng kanyang laman doon sa judgment na tinanggap ng laman ni Jesus. Kasi panglahatan na yon. That is yung tinatawag na universal, no? Yung judgment na para sa lahat, kinuha ni Jesus. Hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa mga Hentil na kagaya natin. Diba? Dito, hinatulan yung kasalanan ng lahat. Kay Hudyo ka, wala nang pinipili. Kasi nga, pinag-isa na, kehentil ka. Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan
na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin. So yung law, yung kautusan, yung mga batas o mga palatuntunan, yun daw ay inalis, abolish. Kaya tama yung sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Bakit? Yung mga ordinances, yung mga sinulat na kautusan, una sa mga Hudyo yan, was against us, against sa kanila. Bakit? Kasi lagi silang condemned, lagi silang bagsak. 'Di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot. Kasi yung law is, yun yung standard ng Diyos, pero walang makakaabot kasi may problema nga. Pag nauunawa natin yung gospel of Christ na ni-reveal kay Paul, maintindihan natin na the law is good, sabi ng Romans 7:12 to 14. The law is good, the law is just, righteous, and holy. Ang problema, ang tao mayroong sin na dwelling sa kanyang flesh. Napaka-importante po kasi nito eh. Ito po kasing revelation ng Gospel of Christ kay Paul. Mamaya sana maabot natin, pag-aaralan natin. Ang kaibahan ng Gospel of God na hindi matanggap-tanggap una ng mga Hudyo na si Jesus ang anak ng Diyos or Messiah. Issue in that time. Pero sa ating panahon ngayon, hindi halos lahat ng reliyon, ilan lang yung hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Naniwala sa Gospel of God. Pero yung isang malaking tanong nga, bakit si Paul ay tinawag pa ng Diyos? Para ma-reveal yung mystery. So ito yung mystery na yung tao, pag binasa mo yung sulat ni Paul, yung epistle, nakapokus sa na ang tao ay yung kanyang outward man o yung kanyang flesh ay merong sin as a noun. Wala namang naghayag ng mga apostol na una na ganyan eh. Si Pablo lang. Siya rin ang naghayag na abolish na yung law. Colossians 2:14, balik tayo. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Yung pag sinabing nasusulat, yun yung law of Moses laban sa atin, against sa kanila dahil lagi silang condemned, lagi silang bagsak na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis. Paano inalis? Nung siya'y ipinako sa krus. So naniniwala ka ba? Bakit maraming at maging tayo noon still pinanghahawakan pa rin natin yung law? Hindi naman tayo kasama doon. Law of Moses is ka-address lang yan para lamang sa covenant niya sa nation Israel. Bakit natin pinilit na isinasama natin yung ating sarili doon? Turo ng dala ng Kastila, dala ng relihiyon. Pero ano ba yung law natin? Romans 2:14 and 15. Ang law natin ay yung conscience. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Paano ang naging law natin? Hindi yung written. 15. Which shew the work of the law written in their hearts. Sa isip at sa puso natin. Ano yon? Their conscience. Yung ating konsensya. Yun yung nanggaling doon sa pagbagsak ni Eva at ni Adan. Yung knowledge of good and evil. Diba? Also bearing witness. Kasi nung kinain ni Adam and Eve yung knowledge of good and evil, nagkaroon sila ng guilty, takot, hiya, dahil meron silang na-violate. Nakakahiya. Diba? That is law, hindi written, but in their hearts. Panlahatan yon. Conscience, also bearing witness, and their thoughts, the mean while accusing or else excusing one another. So yun yung law ng lahat ng tao. Universal law. Pero yung written law, hindi tayo kasama doon. Exclusive lang yun sa nation Israel na tinawag ng Diyos mula kay Abraham. Hindi po tayo kasama doon. Pero meron tayong moral law sa conscience. Diba? Nakukonsensya ka, bakit mo nagawa? Yung mong gagawin sa iba, yung ayaw mong gawin sa iyo. Diba? So, yung isa sa inabolish o blot out ay yung written law, yung sinasabi ng verse 14, nung napako si Jesus sa krus. Saan natin makikita yan? Galatians 3:13. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Sama natin ang ating sarili dyan doon sa law of conscience na nagdulot ng death. Ang pinaka-curse din doon, yung death, spiritual death. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Siya yung naging sumpa para sa atin. Kung ikay mananampalataya, dapat tanggapin mo yon na yung sumpa ng kautusan sa mga Hudyo, sa atin naman ay yung death, spiritual death. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Isinusumpa daw ang ibinibitin sa punong kahoy. Kaya nung nabitin dito si Jesus, naging sumpa siya. So kasama sa dapat maunawaan ng marami na sinasabi sa Revelation ni Paul ay tapos na yung law na ang penalty ay death. Diba, ang dami naman nag-aangkin na tinubos tayo sa sumpa ng kamatayan. Siya ay namatay para sa atin. Pero bakit hanggang ngayon, after the judgment nung sin, nung AD 30 sa krus ng Kalbaryo,
Tingnan natin yung Romans 8:3. For what the law could not do, yung hindi magawa ng kautusan. Bakit merong hindi magawa yung kautusan? That it was weak through the flesh. Kasi merong kahinaan ang tao sa kanyang laman na hindi niya kayang tuparin yung law dahil ang proseso ng law is kailangan 100%. Kaya si Jesus yung gumanap noon, Matthew 5:17. Ako'y naparito hindi para sirain kung hindi para ganapin. Sino ang beneficiary? Una yung mga Hudyo, diba? Na walang makatupad, kaya siya ay isinilang nag-anyong alipin kagaya ng mga Hudyo sa kanyang sariling bayan para i-represent at tapusin yung hindi nila kaya. Yung imposible ay maging posible. Imposible na mailigtas ng tao ang kanyang sarili dahil meron siyang sin in the flesh. Hindi niya kayang tuparin yung law dahil ang proseso ng law ay ganapin mong lahat 100%. Hindi pwede yung very good. Hindi pwede yung 95% kung hindi 100%. So hindi niya kayang gawin. Si Jesus ang gumawa. Tinupad niya yung law. Kaya siya ay walang kapintasan, walang kasalanan. At siya yung gumanap ng kautusan in behalf para sa nation Israel at maging sa atin para doon sa law of conscience. Para yung manampalataya sa kanya, kaya ang issue dito para ka makonek, hindi na yung biological. Ang blessing, hindi na yung bless the nation Israel. Dami dong nadadaya kasi kahit na makikipagyera, susuportahan mo pa. Kahit na maraming mga namamatay na walang kamalayan, susuportahan mo pa. Kasi ang nasa isip nila, ang blessing nasa physical at biological nation Israel pa rin. Yung sinasabi ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ko ang magpala sa iyo. Pero mamaya, sana abutin natin. Ang ganda po nito, during ng pag-aaral natin, na yung blessing hindi na nakakonect sa physical na yung pangako. Hindi na. Spiritual na po. Ang blessing, ang pinaka-connector nito ay yung relasyon mo sa Diyos. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, sino ka man. So yun yung napakalaking dapat magliwanag sa isipan ng maraming mga tao na hindi na po connection sa physical, biological nation Israel ang blessing kung hindi sa relasyon mo sa Diyos by faith, sa pananampalataya natin. Okay, so yun po yung napakaganda. Balikan natin yung si Paul lang ang nakapagpaliwanag nito yung mystery ng gospel. Inabolish na sa laman ni Jesus yung enmity, yung nagpapahiwalay between the Jews at saka Gentiles. Yan po ay, yung partition ay pinag-isa na. Ephesians chapter 2 verse, so inalis yung pagkakaali, di ba? Para pagkasunduin yung dalawa. Di ba yun yung hindi naintindihan ng unang mga apostol, ni na Peter, at yung ibang mga apostol na sa pangyayari sa buhay ni Cornelio, na inutusan siyang puntahan si Peter, bawal makipag-fellowship ang isang Hudyo sa Hentil. Si Cornelius ay isang Hentil. Pero nung pumunta doon sa Acts chapter 10, di ba? Nung pumunta yung mga inutusan ni Cornelio para sunduin itong si Peter sang-ayon sa sinasabi ng anghel ng Diyos na nagpakita sa kanya, pinakitaan siya ng vision. Nagugutom siya, pinakitaan siya ng vision na mga iba't ibang uri ng mga hayop, no? Gumagapang. At pagkatapos ang sabi sa kanya, kumain ka. Anong sabi ng Peter? Hindi po pwede, Panginoon, dahil marumihan. Sabi doon ng Holy Spirit? Sabi doon ay, ang nilinis ko ay wag mo nang ituring na marumi. So yun, after that, narinig niya yung tawag ng mga tauhan ni Cornelio. At ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, may taong naghahanap sa'yo. Huwag kang mag-aatubiling hindi sumama sa kanila. Ha? So yung palang mga hayop na marurumi na ipinakita na ayaw niyang kainin, ay sumisimbolo doon sa mga hentil. So ganyan ang Bible, hindi yun literal. May literal at may spiritual na meaning, di ba? Kaya sumama siya. At nung nangaral siya, ay bumaba yung Holy Spirit doon sa mga Gentiles. Kasi nga, pinag-isa na. Pero that time, kahit na bumaba ang Holy Spirit sa mga apostol, doon sa Acts chapter 3, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa rin nila alam lahat ang kaliwanagan nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ang isang malaking katanungan nga, bakit kinakailangan pang tawagin ng Diyos si Paul? Ito po napaka-importante po nito sa ating mga mananampalataya na dapat i-considera yung calling ni Paul. Kasi yung gospel of God, marami nang naniwala, mayroong mga naniwala, mahirap tanggapin nung una na si Jesus ang Mesiyas. That He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Diba? Sa ating pag-aaral, marami kang ma-explore na kagandahan nung bisa nung ginawa ni Jesus. Diba? Yun ang kagandahan na talaga nakatutok tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito rin yung tinatawag na ngayon wala na yung physical circumcision. Kung hindi spiritual
circumcision. Ano yung sinircumcise? Yung outward man na pinananahanan ng kasalanan, inihiwalay saan? Doon sa inward o sa espiritu ng isang tao. Sa inward man. Basahin natin Colossians 2:11 and 12. Tataas lang. Sabi doon, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, hindi physical. In putting off, pag sinabing in putting off, pagwawaksi, paghiwalay, inopera. Kasi yung circumcision sa physical, mayroong tinatanggal, inoopera, inaalis yung masamang laman, inaalis yung cyst. Magdudulot kasi ng kamatayan yon. Diba? Yung parang cancer. Yung sin in the flesh ay parang cancer na laging nagdudulot dahil hindi niya kayang tuparin yung law, hindi niya kayang i-perfect, lagi siyang bagsak, lagi siyang condemned, lagi siyang nagmamanifest ay yung death, spiritual death. Kaya yung sinasabi ni Paul sa Romans 7:9, noon nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, ang kasalanan ay nabuhay at ako'y namatay. Sin revived and I died. Ito yung kagandahan na kapag pumokos ka sa gospel, di ba? Nagdudulot ng kamatayan yung sin in the flesh. Nung dumating yung law, nabuhay yung sin in the flesh, nag-cause na yun ng transgression dahil hindi niya matupad. Yung sinasabi ni Paul na nalaman ko ang mabuti na dapat kong gawin pero hindi ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. Kaya sabi niya, mas abang tao ako. Sabi niya doon sa Romans 7. Pero mabuti na lang, sabi niya, purihin ng Diyos dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sinircumcise nga. Pag sinabing sinircumcise in the spirit, circumcision made without hands, in putting off, pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad, inalis, ng katawang laman. Ang linaw nun, no? Sa pagkahubad ng katawang laman. Ito yung pagtutuli ni Kristo. Sa krus, tinapos ni Kristo yung sin in the flesh sa pamamagitan doon sa kanyang laman, ayon sa Romans 8:3. Anong solusyon? Diba? For what the law could not do, that it was weak through the flesh. Ito solusyon. God sending His own Son. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. In the likeness, pagdating sa krus, ay nag-anyong lamang salarin. Para saan? For sin. Anong gagawin doon sa sin? Condemned sin in the flesh. Napakataas ng value ng ginawa na yan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag naiintindihan natin. Nasa laman ni Jesus, kaya nagkawasak-wasak, nagkasugat-sugat, at wala kang anyong magandang makikita sa Kanya. Sabi ng Isaiah, walang anyo na makikitang maganda sa Kanya. Dahil doon sa kahatulan na para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga latay, by His stripes, ye are healed. Bakit? Kasi yung cancer, yung sin in the flesh, doon sa krus ay iwinaksi. Paano nawaksi? Yung laman ni Jesus na nagrepresent sa bawat laman ng tao, kasama ka. Kasama ang bawat isa sa atin. Mayaman, mahirap, ano man ang anyo mo, ano man ang height mo, walang itinatangi, walang favoritism ni represent ni Jesus. Ang sabi ng Romans 6, inilakip tayo sa kanyang kamatayan. Kaya ang request ng Romans chapter 6, count yourself, reckon, ibilang mo, isama mo ang sarili mo dahil para sa lahat yan. Lahat mahal ng Diyos. Walang itinatangi. Count yourself, isama mo, ibilang mo. Huwag mong ihihiwalay. Huwag mong i-out of place ang sarili mo sa krus. Isama mo ang sarili mo. That is the good news. Pantay-pantay lahat. Sa laman niya, kinondemn yung lahat ng sin in the flesh natin. And then, anong nangyari doon? Namatay. Died. So, maniwala tayo na wala nang power yung sin. After the condemnation, universal judgment nung sin, nung AD 30, tapos na, namatay. Pati yung paghatol, tinapos na. Wala nang double jeopardy. Hindi na pwedeng buhayin ulit tapos ay hahatulan pa ulit. Ito yung mahirap tanggapin ng marami na relihiyon. And then, inilibing, buried. O, may makikita ka pa ba? Pagpatay na, wala na. Dapat magsaya ka, magdiwang ka. Kasi yung by His stripes you are healed, that is spiritual, hindi po yun literal. Nakakatulong, yes, sa physical, pag ikay maging masaya at nawawala na yung takot. Amen. Sa mga latay at sugat ni Jesus, kayo ay gumaling. Lahat po tayo doon. No? Kung pag ginamit mong physical, merong mga kine-claim yun, namamatay din eh. Ang tinutukoy po doon is spiritual. Yung spiritual na sakit na nagdulot sa kamatayang espiritual ng tao, ginawa ng solusyon ng Panginoon. Diba? Napakaganda nung maliwanag sa iyo yung ebanghelyo ni Kristo. At tayo ngayon ay nasa ministry of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5:18. Dapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Panlahatan na po ito. Global na po ito.
at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ang ministry na ni Paul ay ministry of reconciliation. Dapat ang ibalita mo sa tao, yung hindi na yung mapupunta ka sa impyerno, galit sa iyo ang Diyos. Hindi. Dapat ang kapahayagan ngayon ay ang magandang balita doon sa krus, hindi tinapos na yung bisa ng kasalanan, wala na yung pagkakaalit. Sabi diyan, at ang ipinapahayag ay ang Diyos ay nakikipagkasundo na. Bakit? Tanggapin mo lang yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Okay, tingnan natin na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. 19. Sa makatwid baga na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan, lahat ng tao, sa Kanya rin, na hindi ibinibilang, not imputing sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Not imputing their sins, diba? Or their trespasses. At tapos sabi doon, and had committed unto us the words of reconciliation. Ang dapat ipinapahayag ng salita ay tapos na yung galit ng Diyos dahil tinapos ni Jesus. Ang dapat lang gawin ng tao is tanggapin yung ginawa ni Jesus na hinatulan na yung kasalanan, namatay at inilibing yung outward man, yung sin in the flesh. At the good news is sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay isinama tayo, inilakip tayo. At that is yung sa part na yun ng ating inward man. Sa part na yun ng ating spirit. Yung mismong ikaw, yung consciousness, yung merong kamalayan. Itong laman ay sasakyan lamang. Pero yung may kamalayan, that is the Spirit of God, lalo na yung ating mind, yung ating isipan. Kaya dapat sa mga mananampalataya in that time at maging sa ating panahon ngayon, yung sinasabi ng Ephesians 4:23-24, yung be renewed in the spirit of your mind. At ang magbabago ito, yung kapahayagan nito, magbago yung ating isipan. Tanggapin ng ating isipan ang katotohanan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na ikaw ngayon ay new creature na. Yung ating spirit na dating patay, kaya born in the spirit, hindi born in the flesh, ay nabuhay na, resurrected na. Amen po ba? Ang linaw po nito kung atin lamang lubusang pagtutuunan yung ganda ng mystery ng gospel na inihayag kay Paul. Pero next time, aking aanuhin po ito. Yung pagkatawag kay Paul, kung bakit yung gospel of God, ang agenda lang ng gospel of God, matanggap muna ng mga Hudyo na si Jesus yung Messiah. Kasi ang hirap nilang tanggapin na agenda in that time ay yung si Jesus ay anak ng Diyos. Dito po sa John chapter 10 verse 31, tingnan natin yung pinakausaping paksa noon na hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus yung anak ng Diyos. Una yung mga Israelita. Sabi diyan, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo, upang siya'y batuhin. Sabi ng 32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. So yung mga himalang ginawa niya, kagalingan, diba? Alin sa mga gawang niyaon ang ibabato ninyo sa akin? Para bagang ako'y gumawa ng mabuti tapos ang magiging ganti ba ay babatuhin niyo ako? Verse 13, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kung hindi sa pamumusong. Ano yung pamumusong? Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. So ito yung problema, di ba? And then verse 36, sinasabi ba ganinyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Di ba, issue sa kanila that time, hindi nila matanggap, babatuhin pa nga, kasi pag sinabi mo doon, in their time, na I am the Son of God, nagpapanggap kang Diyos. So, importante muna, matanggap nila, mapanampalatayanan nila na si Jesus ay Diyos, kaya tinatawag yung the gospel of God. So, di po ba yan ang problema? Tuloy natin. Sa Matthew chapter 26:63, dapat hindi umiimik si Jesus. At sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, pinapanumpa alang-alang sa Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo. Tingnan ninyo problema. Ikaw ba talaga ang Kristo, ang anak ng Diyos? Diba? Sabi ng Matthew 27:40. Sabi ng 27:40, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself if thou be the Son of God, come down from the cross. At nagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Diba? Andun yung kanilang pag-aalilangan, andun ang hindi nila matanggap na si Jesus ang anak ng Diyos. Luke 22:70, at sinabi nilang lahat, kung gayoy ikaw baga ang anak ng Diyos? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga. So maliwanag na issue
in their time, yung hindi nila matanggap na siya yung Kristo, na siya yung anak ng Diyos. Kasi pag nagsabi ka na ikaw ay anak ng Diyos, nagpapanggap kang Diyos. Yun ang problema. Kaya ang dala-dala noong una ay matanggap nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Okay, tuloy natin. Yung kausap ng Panginoon, yung mga alagad, na ang sabi doon ay, ano ang sinasabi ng mga tao, na ano yung response ng mga tao tungkol sa sinasabi tungkol sa akin? Anong pagkakilala nila sa akin? Na ikaw daw ay isang kagaya ng isang propeta, ikaw ay kagaya ni Elias. So, di ba yun ang sabi ng mga tao? Tinatanong yung mga alagad kung ano yung feedback ng mga tao after nung kanyang mga pangangara at kanyang ginagawang himala. Kayo naman, nung tinanong yung mga alagad, ano naman ang inyong masasabi o pagkakilala tungkol sa akin? Di ba sumagot si Peter, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Di ba? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood had not revealed it unto thee. Hindi ito pinahayag sa iyo ng sinumang tao pag sinabing flesh and blood, but my Father which is in heaven. Mismong ang Diyos ang nagpahayag nito at nagpaunawa nito. Dapat ganito, ang kapahayagan hindi manggagaling sa tao. Ang kapahayagan manggagaling sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, magtiwala ka sa Scripture. Diyan dapat manggaling yung pagkaunawa mo. Dahil pag dito nanggaling sa Scripture at hindi lamang sa sinasabi ng tao, kaya delikado yung, alam nyo, nangusap sa akin ng Diyos. Delikado yan. Para paniwalain ka at kumbinsihin kang siya lang ang parang kinakausap ng Diyos. Para matiyak mo na kinakausap ka ng Diyos, ito lang, Scripture. Nung araw, ganun din ako. Usap sa akin ng Holy Spirit. Sabi niya, ganito. Punta raw ako sa likod. Ano po, mag-ingat po tayo dito. Si Paul, pag-aaralan natin si Paul, sa susunod po, ipinaunawa lang. Sabi niya, sa Galatians chapter 1, hindi ito pinaunawa sa akin ng laman at ng dugo, ni ng mga apostol. Kung hindi sa Arabia, 3 taon, tinuruan siya at inreveal sa kanya ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon, noon, tinawag talaga si Paul Andito yun, kaya lang, medyo kakapusin na tayo sa oras. Pero napakaganda, no? Sabi nga ni Paul, mula pa sa tiyan ng aking ina, tinawag na ako ng Diyos. Pinili na niya ako. At yung mystery nung gospel na nireveal sa kanya, napaka-importante po yan sa bawat lingkod ng Diyos na dapat ikonsidera. At ito nga yun, itong ating pinapaksa. Kasi dito, makikita mo, siya rin ang nagpahayag. Wala kang makikita sa mga apostol na sinabi na Christ is the end of the law. At tayo ay tinubos na sa law. Sa Pauline Epistle, sa mga isinulat ni Apostol Pablo, doon lang nabanggit. Doon din, siya rin din ang nakapagbanggit ng circumcision of Christ, ng sin in the flesh. Walang idea ang mga apostol about doon sa sin in the flesh. Yung sin, law, and sins, tsaka yung death. Wala silang idea doon. Yan yung nireveal na mystery ng Diyos kay Paul. Siya lang din ang nakapag-reveal niyan. Kaya dapat ikonsidera ng bawat lingkod o ministro ng Diyos yung revelation ng mystery na natago sa mahabang panahon. Pero bakit kinakailangan tawagin pa ng Diyos si Paul? Ando na yung mga apostol. Kasi ang alam lang ng mga apostol ay gospel of God. Nagkakaisa sila sa gospel of God. Pero yung revelation kay Paul doon sa mystery ng gospel sa Arabia for almost 3 years. Kaya yan po yung pag-aaralan natin na napaka-halaga at napaka-importante. Kung bakit ko po malimit din binabanggit sa inyo, bilang mga mananampalataya, dapat master natin itong gospel of Christ. Kasi dito, tinapos na yung bisa ng kasalanan. Pastor, pwede pa nang gumawa. Ayun yung problema dun no? Laging yun ang panira ng marami. Pagka ikaw naunawa mo na talagang nananahan na sa iyo ang Espiritu ng Diyos at tapos na ang bisa ng kasalanan, patay na ang kasalanan, inilibing. Kapag yung consciousness ng isipan ay laging consistent ka doon, nakatatak na yan, na-sealed ka na, hindi na yun mawawala sa iyong isipan, daladala mo na yan. At ang kagandahan dito, balanse na buhay mo. Dahil alam mo na yung lahat ng bagay na physical, yung enjoyment ng physical, temporal lang yan. So hindi mo ibubuhos lahat ang panahon mo na para bang lugi ka pag hindi ka naging kagaya ng ibang mga tao. Kaya doon nagkakaroon ng mga korupsyon. Hindi makukurap yung mind mo pag maliwanag sa iyo yung gospel. Kasi lagi kang conscious na kasama mo ang Diyos, na hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Di ba? Nabubuhay tayo sa physical, yes. Nag-enjoy tayo, yung pangangailangan ng physical. Pero balanse ka na kasi dalawa na ang pagkatao mo. Ang isang born again ay meron ng dalawang pagkatao. Di ba? Sabi ng Bible, pinag-aralan natin. Meron na siyang dati, ang isang born again, dalawa kamatayan. Unang kamatayan, spiritual. Lahat ng tao naghari ang kamatayan, bunga ng pagbagsak ni Adam. So, patay ang espiritu. That's why, lahat ng tao, kailangan ang maborn in the spirit. Kasi ito yung law of the spirit that gives life. Pag tinanggap ito ng isang tao,
yung kanyang espiritu isisilang, raise up. Yung raise up at saka born again ay magkaugma na resurrect yung espiritu na buhay. Kaya yung sinasabi ni Jesus na it is the spirit that quickeneth, ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. The word that I speak unto you patungkol sa gospel, they are spirit and they are life. Ang binuhay niya yung espiritu. The flesh profited. Walang kaugnayan yung laman. Profited nothing. So maliwanag po yun. Kaya magiging balanse buhay mo. Hindi ka na para makipag-contest at parang malungkot at ma-depress pagka hindi nangyari sa iyo yung pangarap mo sa buhay. Magkakaroon ka ng contentment. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, gusto mo maging maayos. Alam niyo, mali ko sasabihin, tingnan mo yung bansang Hapon. Kaya ang perimeter ng blessing hindi na physical. Pag ang isang tao, yung kaalaman sa panlupa ay ginamit niya at naging matalino siya, uunlad siya. Amen po ba? Marami sa mga Hapon, atheist, hindi naniniwala sa Diyos, pero maunlad, malinis, maayos ang pamumuhay nila. Diba? Kaya pag atin pong pinag-aralan lubusan, iba yung spiritual blessing. So, ang isang born again, ano nagbago? Na-resurrect yung kanyang spirit. Isa na lang ang kanyang kamatayan. Dati, dalawa. Pag hindi ka born again, dalawa kamatayan. Spiritual, patay. Pagkatapos physical. Pero pag na-born again ka, nabuhay ang espiritu mo, ang sabi ng 2 Timothy 1:10, abolish na yung death. Ano yung death na abolish? Spiritual. Wala nang kamatayan. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. Diba? Abolished na yung death. And had brought life and immortality to light through the gospel. So, meron ka ng eternal life. Kayamanan mo na yon. Masaya ka na doon. Yung pinakamataas na blessing, dala-dala mo na. Mayaman ka in the spirit. Diba? Kaya ano man minsan yung nararanasan mong negative sa lupang ito, may ups and down, ganyan ang buhay sa lupa, pero nananatili kang merong peace, joy in the spirit. Diba? So yun po yung bakit ka magkakaroon ng license to sin. Kung maliwanag sa'yo ang ginawa ni Kristo. Amen. Blessed po ba tayo?